Lumabas na ang totoo. Si Klay Thompson ang dahilan kaya umalis si Bob Myers. Tama ang babala ni Durant. Hindi mapigilan ng Suns trio. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, Curry 10, mabibili lamang sa halagang 2,100 pesos. I-click ang link sa comment section or bisitahin lamang ang tfen.com for more quality shoes. Kevin Durant naglabas ng mainit na babala tungkol sa Suns Big 3. Nagbabala si Kevin Durant at ang Phoenix Suns na sila ay magiging malakas na puwersa sa NBA para sa taong 2023. Si Durant ay na-trade mula sa Brooklyn Nets patungo sa Suns noong kalagitnaan ng 2022 to 2023 season upang bumuo ng star duo kasama si Devin Booker, at nadagdagan pa ang talento ng Phoenix sa off-season nang kunin nila si Bradley Beal mula sa Washington Wizards. Ngayon naman mga kaibigan, si Durant ay nagsalita tungkol sa kung gaano kahirap depensahan ng Suns na koleksyon ng mga talento ngayong season na ito. Sinabi niya, mayroon kaming mga player na kailangang galangin sa court, sabi ni Durant. At ayon naman kay Gerald Burgett ng PHNX Sports, kapag si Booker ay nagdadrive patungo sa ring, may mga tutulong na players. Ganon din kay Beal, ganon din sa akin. Hindi mo kami madedefend ng sabay-sabay. Maglaro ng may hustisyang fundamentals. Huwag magkamali sa pagpasa, kumuha ng rebound at nasa magandang kondisyon tayo sa atake. Ang trio ng Phoenix Suns na Kevin Durant, Devin Booker at Bradley Beal ay tila isa sa pinakamalakas na tandem ng mga manlalaro na mag-aambagan sa NBA. Lahat ng tatlong manlalaro ay magaling sa perimeter shooting, kayang mag-create ng kanilang mga opensa at nakakatawid sa ring sa mataas na level. Bagaman maaring mag-aksaya ng kaunting oras para matutunan ng tatlong bituin ang paglaro sa isa't isa, mas mainam na magkaroon ng maraming talento kaysa kakaunti. Lalo na't ito ang naghari-harian sa Western Conference sa mga nakaraang season. Ang Suns ay nakatakdang mag-umpisa sa kanilang kampanya para sa taong 2023 to 2024 laban sa Golden State Warriors sa October 24 mula sa Chase Center. Samantala sa kabilang banda naman mga kaibigan, painit na painit ang basketball updates natin. Bob Myers tungkol sa extension ni Klay Thompson sa Warriors. Sinabi niya, ito ang dahilan kung bakit ako lumisan. Walang nakikitang progreso sa extension ng kontrata ni Klay Thompson at ng Golden State Warriors. Si dating GM Bob Myers ay natuwa at walang kinalaman sa mga ganyang sitwasyon. May konting problema sa paraiso ngayon tungkol sa Golden State Warriors at kay Klay Thompson na malayo ang agwat sa usapan ng extension, at biro ni dating GM Bob Myers na ito ang dahilan kung bakit siya ay wala ng koneksyon sa koponan. Sinabi niya, ito ang dahilan kung bakit ako umalis. Sabi ni Myers sa NBA Countdown, minsan sasabihin ng mga tao na ito'y business lang, pero ito ay hindi simpleng business situation. May magkakaroon ng statue para sa player na ito sa labas ng Chase Center. Siya ay malaking bahagi sa pagkamit ng 4 na kampyonato. Iniidolo siya sa loob ng organisasyon at sa mga fans. Si Myers na nagretiro sa kanyang tungkulin ngayong off-season ay sinabi na sa tingin niya pareho ang hangarin ng dalawang panig na manatili sila, ngunit walang kasiguraduhan. Kaya't hindi simpleng pera at panahon lang ito, dagdag ni Myers. Kaya't ito ang naging mahirap para sa akin. Mali ka dahil nagkakaroon ka ng ugnayan sa mga taong ito, lalo na kung tagumpay ka kasama nila at magkasama ang core na iyon ng 12 taon, at iyon ay napakabihira na ngayon. Ito'y hindi nangyayari, kaya't ito ay isang maselan na negosasyon. Ayon sa aking nalalaman, gusto niya namang manatili. Gusto rin siyang manatili ng koponan, pero hindi ibig sabihin ay mangyayari ito. Ngunit ito ay isang pagsubok lamang. Malamang ay ito na ang unang tunay na pagsubok, sabi pa niya. Malinaw na hindi lamang ito ang pangkaraniwang extension para sa Golden State Warriors. Tulad ng ipinaliwanag ni Myers, si Klay Thompson ay kasama na sa koponan mula pa noong 2011 at isa siya sa pinakamahuhusay na manlalaro sa kanilang kasaysayan. Dapat ituring ng maingat ang sitwasyong ito.
ngunit ito ay talagang komplikado. Sa kagustuhan ng front office, hindi nila nais na bigyan ng malaking kontrata ang isang 33 years old na sumailalim sa ACL at Achilles injury. Sa perspektibong pang-basketball, hindi ito gaanong makatwiran. Ngunit si Klay Thompson ay hindi lamang isang pangkaraniwang veterano. Naglaro siya ng napakahalagang papel sa 4 na kampyonato na nakuha ng Warriors sa kanilang makulay na panahon. At marahil ay naniniwalang nararapat siyang magkaroon ng malaking kontrata. Niregaluhan ng Warriors si Thompson ng 5 taon, $190 million extension matapos niyang magkaroon ng ACL injury noong 2019 bilang parangal sa kanyang mga nagawa para sa koponan. Si GM Mike Dunleavy Jr. ay hindi nasa magandang posisyon sa ngayon. Magkaiba ang mga panig pagdating sa taon at halaga ng bagong kontrata. At sa tingin mo, ang sitwasyong ito ay hindi agad malulutas. Maaring sabihin na posibleng hindi masyadong masaya si Klay Thompson sa pangyayaring ito. Hindi nagtagal pagkatapos maglabas ng balita na magkaiba ang mga panig. Nagbahagi siya ng mensahe sa Instagram na mukhang nagpapakita ng kanyang determinasyon na patunayan ang mga hindi naniniwala sa kanya. Sa nakaraang season mga kaibigan, nagambag si Thompson ng 21.9 points, 4.1 rebounds, 2.4 assists, 0.7 steals at 0.4 blocks bawat laro at pinakita niya na hindi pa siya tapos. Ngunit sa playoffs, hindi masyadong maganda ang kanyang performance. Kaya't medyo mababa ang tingin sa kanya ngayon. Kung magpapatuloy siya sa magandang performance sa darating na season at maglaro ng mahusay sa playoffs, baka makamtan niya ang malaking kontrata na kanyang ninanais. Bakit nga ba nagretiro si Bob Myers? Noong 2012, si Myers ay napromote sa posisyon ng GM at nagtagumpay ang Warriors sa ilalim ng kanyang pamumuno. Isa siya sa pinakamahusay sa kanyang larangan at 2 beses na nagwagi bilang Executive of the Year. Hindi naging madali para sa kanya ang desisyon na magretiro at ipinaliwanag ni Myers ang dahilan sa likod ng kanyang pag-alis. Sinabi niya, "Marami akong iba't ibang damdamin na patuloy kong iniisip. Pero ang pangunahing punto ay itong trabahong ito. Ang trabaho na ito ay nangangailangan ng buong pagtutok at buong pagsisikap. Kung hindi mo ito magagawa, hindi mo dapat itong gawin." At iyon ang sagot. Hindi ko ito magagawa para sa aming mga manlalaro. Hindi ko ito magagawa para kay Joe. Hindi ko talaga ito magagawa para sa aking sarili. Iisa lang ang alam kong paraan kung paano gawin ang mga bagay. At hindi ito pakiramdam ng tama na gawin ang isang bagay kung hindi ko ito maibibigay ng buong puso. Ito ay labis na makatarungan sa kanyang bahagi na umalis kung sa palagay niya ay hindi niya kayang ibigay ang lahat sa kanyang trabaho. Hindi kinakailangan ng kanyang trabaho sa ESPN na maglaan ng halos parehong dami ng oras na kailangan niyang ibigay bilang GM. At mas makakapaglaan siya ng maraming oras kasama ang mga kaibigan at kanyang pamilya. Anong masasabi niyo dito mga kaibigan? Alam nating painit na ngayon ang basketball updates natin. Kung nagustuhan niyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa ating YouTube channel para sa mas marami pang mga basketball updates sa susunod na mga videos. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.